Siyempre, walang ibang ating kaibigan, si Master Hans Kua. Master Hans, magandang gabi sa iyo. Welcome again. Welcome back sa ating program, Gabi na Misteryo. Thank you po, Sir Idol Ray, for having Master Hans Kua. Pasensya na at di ako makapunta sa inyong studio, pero live na live tayo ngayon via Zoom at nakikita naman tayo at nakikinig tayo. At ako po'y busy para pag-share. Sinishare ko po sa lahat ng mga group, sa mga Facebook page ko po, para mas lalong dumami ang ating mga viewers. Napakaganda po ng show yung gabi ng misteryo at kasama siyempre si Idol Ray ko po. Siyempre dito pag-usapan natin ngayon ang Ghost Month. Ayan, pero Master Hans, marami mga nag-aabang nga po at ano ang dapat nating gawin ngayong Ghost Month. Pero unang-una, ano ba talaga ang dapat nating gawin sa pagpasok ng Ghost Month? Simulan natin ano po dapat natin gawin. Ang Ghost Month kasi ay paalala sa mga nabubuhay. So ito po yung tradisyon, belief ng mga Taoism, ng mga Chinese, ng mga Buddhist, kung saan daw po during Ghost Month, ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar, binubuksan daw po ang pintuan ng impyerno. Kung saan daw po yung mga hungry ghosts, sila po ay para makahanap ng maiinom, makakain, pupunta sa realm natin para makahanap ng mabibiktima nila. Ano nga ba dapat natin gawin during Ghost Month? Kailangan natin mag-alay. Ang Ghost Month ay paalaala sa mga nabubuhay na wag nating kalimutan na may mga past loved ones, may mga yumaong, mga kamag-anak, ka-family, friends, family members, mga kakilala nyo po, acquaintance nyo po, na namatay na. At ito pong month na to, ay kailangan natin silang gudatain, alay ng mga pagkain, ng mga insenso, ng mga kandila, ng paper money, ng maiinom, para yung mga hungry ghosts po, sila po ay maging happy ghosts. Talaga palang nagugutom sila, Master Hans? Ha? Yes. At kailangan silang pakainin? Po, ay mga kaluluwang nasa impyerno at talagang nahihirapan at talagang nagugutom po talaga sila. Ayan. Pero syempre, dami mga nagtatanong, ano namang klaseng pagkain na pwede nilang kainin, Master Hans? Ang gandang tanong po niya, anong klaseng pagkain ang pwede nilang kainin? Meron pa pagkain na hindi nila pwedeng kainin? Yun. Pag-usapan natin anong pagkain na pwede. Ayan, medyo naghang si Master Hans sa kanya. Go ahead. Buhay sila, paborito nila. Halimbawa, ang paborito nila, ang pagkain nila ay fish. Okay, mahilig sila sa chicken. O mahilig sila sa lechon. O mahilig sila sa pansit, bihon. Spaghetti or carbonara. Any kind of foods po. Para sa mga past loved ones natin. At hindi lang po para sa past loved ones natin, kundi para rin po ito sa mga kaluluwang ligaw na nakatira, na doon malapit o nasa nakatira mismo sa ating lugar o naligaw lang po papunta sa ating lugar. Ito po inaalayan natin para po sila ay maging happy at hindi maging hungry. Pinaniniwalaan kasi, makikita mo yung mga Chinese, isa sa mga successful sa larangan ng mga negosyo, sa larangan ng financial ng pera, ang mga Chinese. Una-una siguro dahil masipag talaga. Bukod pa dyan, makikita mo talaga na naniniwala sila sa feng shui. Bukod pa dyan, makikita mo talaga na pag Ghost Month, talaga napakadaming paper money na sinusunog. Pag Ghost Month, talaga napakadaming mga alang na mga pagkain. Kagaya ni Master Hans Kua, isang pure-blooded Filipino-Chinese dahil dito po pinanganak sa Philippines. Kaya naman po si Master Hans Kua ay isang Filipino and pure-blooded Chinese. Ang aking dad at aking mom po ay Chinese po talaga. At talaga naman, ginugunita namin talaga ang Ghost Month. Sa bahay namin ni Master Hans Kua, we speak fluently in Hokkien, in Mandarin, in Cantonese. I can read, write, speak in Chinese din po. Kaya sa Master Hans Kua, itong Ghost Month talaga ay para po sa mga Chinese students. Master Hans, Pilipino naman ako. Kailangan ko bang sundan to? Kung Pilipino ka naman po, wala naman pong pilitan. Kung ayaw mo naman po sundin ang tradition ng Chinese, kanya-kanya respeto lang naman tayo. Ngayon, pagka sa tingin ko, ano ba? Gusto ko makiambon ng konting swerte. Yan. Baka naman pwede. So, ano bang magagawin natin? Maglalagay tayo ng lamesa. At yung lamesa, lagyan natin ng kulay pula. Sa labas ng bahay natin gagawin yun. Hindi na kailangan sa labas ng gate, kundi sa loob ng gate, pero sa labas ng bahay natin. Kasi pag sa labas ng gate, baka pag may pagkain ka dyan, magdatingan lahat ng kapitbahay, akala may piyesta. Makikain. Hungry ghost ang pupunta, hindi po kapitbahay. Pag nasa loob naman ng bahay natin, baka naman sa loob ng bahay natin, baka naman lahat ng mga hungry ghosts naman ay magtambay na sa bahay natin. Ayaw naman umalis.
busog na tumambay na tulog, doon na tumira. Ay umalis. Kaya maganda sa labas ng bahay natin. Lalagyan natin isang lamesa, parang gagawin natin altar. Tapos lalagyan natin ng kulay pulang tela. Lalagyan natin ng pork, ng chicken, ng fish, ng gulay, ng inumin ng beer. At ang Yossi, hindi si Master Hans kuha para mag-promote ng mga bisyo. Asama na bubuhay, iwasan natin ang inom at mga Yossi. Ito po yung nakasira sa ating kalusugan. Pero yung mga Hungry Ghost po, sila po ay nasa impyerno at gutom na gutom at malungkot po talaga. At baka naman talagang gusto nila ng konting mga aliw, entertainment, or sa inom ng konti. Baka naman maging happy sila sa mga alay mong yan. Sandali lang, bakit beer? Hindi ba pwede yung red wine, saka scotch o whiskey? Pwede po. Pwede pong red wine, scotch. After na itong mga inalay ko. Pero naman, pinag-alay mo ko ng lechon, ng chicken, ng fish, ng pansit. Pwede ko bang kainin yan? Pwede ko kainin ng family members ko? Pwede po pwede pong kainin ng mga taong nabubuhay ang mga inalay natin pagkain. Masas, kailan kung pwedeng kainin? Baka naman kumakain pa yung mga Hungry Ghosts. Baka magalit sila. Kinakain na namin. Magalit pa sa amin. Once na yung insenso na sinindihan nyo, or yung kandilang sinindihan nyo po, or yung paper money naubos na po, nasunog na po lahat. Ito na po yung hudyat na pwede nyo nang kainin ang mga pagkainalay. Pero bago kainin yung mga pagkainalay, lipat nyo muna ng lalagyan. Huwag nyo basta yung kusang plato na yun yung gagamitin, yung lalagyan ng kanin na yun, lilipat mo sa ibang lalagyan ng kanin, yung ililipat mo sa ibang lalagyan bago ito kakainin ng mga tao na bubuhay, at pwede na pong kainin yun. Masas sa pagpupunta ko ngayon Singapore, no? O kaya sa Malaysia, sa mga Chinese na culture, Chinese na pinakita ang pack lunch, nasa kalsada lang, o nasa labas ng pintuan ng gate ng tindahan nila, o nasa pintuan ng kanyang condo na apartment. Pwede ba yun? Ito po, usually hindi na nila tinatapon, hindi nila kinakain yun, tinatapon na lang nila. Dahil maliit lang naman na pagkain yun. Para talaga sa mga Hungry Ghosts. So after mga few days na ma-spoil o mapanis ng pagkain yan, pwede natin itapon sa basura. Masarap kinain ng pusa. Kinain ng pusa ng ligaw. O yung asong ligaw. Yung may dumaan na kinain. Pwede ba yun? Pag kinain nila, okay na naman yun. Pero yung handa mo talaga ng bongga, hindi para kainin ng pusa ng ano yun, para sa inyo talaga yun, para sa family nyo talaga. O yung buong lechon, inubos ng dumaan na pusa ng aso, hindi naman pwede yun, para sa family mo yun. Yes, pwede pong kainin yun. Ayun. Pero ang tanong, Master Hans, kasi sabi nila kapag daw inialay na sa mga kaluluwa ang pagkain, nawawalan lasa. Yung bang paglilipat doon sa tamang lalagyan natin at doon na tayo kakain, mababalik ba yung lasa nun? Masarap pa ba yung pagkain? Usually malalaman natin kung ang ating mga alay na pagkain ay kinain ng Hungry Ghost, sila na po, ito po mga pagkain na ito, matitignan natin parang wala nang lasa. Parang wala nang lasa. Yun po yung simbolo na kinain niya ng mga Hungry Ghost. Pwede ba yung kainin yung physical naman na yun para naman di masayang? O para naman yung cham din natin, hindi naman din, masama magtapon din ng mga pagkain, hindi naman din swerte yun. Nag-alay tayo, dami-dami nating inalay. Ang mga Chinese, makikita mo, dami naming alay. Talagang mas maraming alay, mas maswerte. Pag sa mga Chinese, no? Kaya paper money, mas maraming paper money sinusunog. Bakit tayo nagsusunog ng paper money? Bakit tayo nagsusunog ng insenso? Bakit tayo nagsusunog ng kandila? Alam nyo ba, yung mga usok, yung mga smoke na yan, pinaniniwalaan yan, yung ways and means for us to communicate with the spirits, with the Hungry Ghosts, with the gods, or the higher beings po, o yung mga entities sa lugar po. Yan po yung ways to communicate sa kanila. Kaya importante ang mga smoke. Nasa pwede bang electric light o yung baterya na LED gumagalaw-galaw para iwas sunog? Iwas tayong sunog. May sunog recently. Kaya naman po, huwag niyong susunugin ang bahay niyo po. Fire hazard pa rin tayo. Kahit mag-alay tayo ng ghost man. Talagang susunod tayo ng paper money. Hindi totoong pera ang susunugin kung hindi yung perang paper money na bibili nyo po sa mga Lucky Charm Store, sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua, may paper money, ako mismo magtuturo sa'yo. O pwede mo imbitahan si Master Hans Kua sa bahay, sa lugar nyo po, sa negosyo nyo po. Ako mismo magtuturo, gagawa ng mantra, mag-atuturo sa inyo para hindi mali ang magawa nyo pong mga alay para sa mga Hungry Ghosts. Sila po ay maging happy at sila daw po ay posible daw po magdala ng blessing sa ating mga nabubuhay. Alright. Maraming salamat, Master Hans. Pero primarily ito, no, alay natin to sa sumakabilang buhay natin mga kaanak, ano? Itong pag-aalay ng pagkain. Pwede natin lagay yung picture. Doon sa lamesa natin na yun, lagay yung picture ng yung maon natin mag-anak,
Oo. Para din yun. Pag nag-alay, mag-insenso ka na, mag-light ka ng kandila, mag-wish ka ng prayer na ito pong mga insenso na to, itong mga kandila na to, ito paper money na to, iniimbitahan ko po ang mga hungry ghosts sa lugar ko nito. Iniimbitahan ko yung payapa ko pong kung anong kamag-anak nyo po, kakilala nyo po, ayun yung picture nila po na pumunta dito po para sa pagkain. Konting selebrasyon ng Hungry Ghost Month, para sila po ay hindi magutom at maging mabusog. Masters, may nag-comment dito. Si Yumi Wakabayashi, Masters, kailan maganda mag-alay? Maganda. Masa buong month, araw-araw ba mag-aalay? Hindi araw-araw may piyesta, madugo yata. Masa magastos yata. Isang buwan yun, isang buwan. Baka after nun, cholesterol naman ng pamilya namin. Tumaas naman ng bongga-bongga. Pero yung umaga, pinag-aalay mo kami ng lechon araw-araw. Fried chicken everyday. Magastos na. Baka iubusin namin yun. Baka naman cholesterol and diabetes is waving. Baka naman ingat-ingat, galaw-galaw. Baka iwas sa stroke, no? Any day, nang mas maganda, ang advice si Master Ascua, gagawin po yung alay sa pinaka-peak ng Ghost Month, ika-15th day, which will be August 18. Yun. August 17, 18, 19, yung week na yun po, kung saan daw po, yung mga Hungry Ghosts ay nakalabas na lahat. Kasi simula yung may pila yun eh. Pagbukas ng pintuan maming gabi, maming Sunday, Sunday magsumubuksan na yun, pipila-pila ng mga Hungry Ghosts, may pila-pila sila. May lista pa. Babalik ka mamaya. Nililista pa yan eh. So after yan, isa-isa, baka makalabas na sila ng gitna na 15. Kasi pagkapatapos naman ikaw nag-alay, baka nakauwi na iba. Nakauwi na, pabalik na sila ng impyerno, pabalik, hindi sila nabusog, hindi sila kain. Kaya ginagawa usually yun. Few days, August 18, 16, 15, o 19, 20, 21, yung week na yun, mas maganda mag-alay kung saan yung mga Hungry Ghosts ay ready at talagang kakain na, may piyesta pala dito sa bahay. Ni Ray Sibayan, may alay pala siya para tuloy-tuloy ang blessing para kay Ray Sibayan. Ayun, salamat Master Hans.